Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 20 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:51 ng umaga. 7:51 ng umaga at araw po ngayon ng linggo kaya medyo late po tayo ng mag-vlog kasi walang pasok. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay patungkol po dito sa... Actually, ayaw ko na sanang talakayin ito eh. Ay wala namang kwenta ito eh. Opo, pero ay naandyan na at maraming mga talakay at di talakayin din natin. Pero katulad ng dati ay maghahanap ako ng Bible verse na iuugnay ko dito. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay patungkol po dito sa hindi pinayagan ng ICC ang motion ng mga abogado ni Duterte. Kung walang government ID, huwag mag-testify o hindi dapat payagan mag-testify. Yun po ang nilalakad nila. Pero alam nyo po, sa katotohanan po, nung balita yan, siguro 2 weeks ago nung balita yan na may motion daw sila, yung mga abogado ni Duterte, na hindi payagan mag-testify yung mga tao na walang government ID, walang government identification. Ay, noong nabasa ko yan, una hindi ko maintindihan talaga. Opo, hindi ko maintindihan. O siguro, napakaliit na bagay lang yan eh. Opo, hindi dapat ginagawa ng abogado yan. Gawa lang po yan ng security guard. No ID, no entry. Pero ang isang abogado po, para sabihin yan, ay walang kwenta yan. At yan ang ipapaliwanag ko dito. Bakit walang kwenta yan? Hindi nga ako nagtsatsaga na pakinggan eh. O ang masasabi ko dyan, hindi ko na tiyanaga na aralin pa. Kasi alam ko na naman wala namang kwenta eh. O kaya, hindi ko maintindihan kasi nga ay ano ba yung government ID? Yun ano? O ano ba yung identification? O ay bakit pati yun bubusisiin ng mga abogado? Yun po ang tumatakbo sa isipan ko noon na ay wala ka kung kwenta itong topic na ito. Pero marami din ang tumatalakay at ngayon nga na-deny. Opo, na-deny po ng ICC. Hindi pinayagan yung kahilingan nila o yung motion nila na dapat kung walang government ID, hindi mag-testify doon sa ICC. Yun po. Ngayon ay denied. Ang ibang nag-topic ngayon, si Kainso ay ang sabi niya denied yung motion ng mga abogado ni Duterte. Ay talagang i-deny yan. At yan po ang tatalakayin ko dito pero bago ang lahat, bago ko po talakayin ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. At salamat ka pala doon kay Concepcion Barsi. Kahapon nag-comment na naman siya. Kasi nga ang tinalakay ko kahapon ay yung mahal na araw eh. Opo, ano ang kahalagahan nung mahal na araw sa atin?
ay nag-comment siya, biblical din, what profit it is for a man even if he gain the whole world but loses his own soul. Yun. At naniniwala siya doon sa mga tinalakay ko na bihira po yun. Halos hindi marinig yun yung talakay ko kahapon na yung salvation natin ay free o wala kang gagastusin. You do not need a centavo or you do not need a cellphone to believe. Kahit nasa kulungan ka, kahit ikaw ay agaw buhay na, kahit na hari ka, sundalo ka, o artista ka, pwede mong gawin yung believe. Walang kailangan. Kaya nga, free. At fair po ang Panginoon. Fair. Pag hindi mo nagawa yan, ay problema mo na yan. Hindi ba? Samantala, yung iba ay mahirap lang sila, nagagawa nila to believe o manampalataya. Yun po ang tinalakay ko kahapon. Pero ito nga, at pasasalamatan ko lang po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Salminto, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culyo, Kirtikyo, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales, Bumble Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilangsco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, Attorney Shilo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila talaga ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Opo. At tuloy-tuloy na po tayo, bakit ganoon gusto nila limitahan ang magtestify? Ang magtestify lang ay kung mayroong government ID. Yun ang gusto nila. Ay ano ba yung mga government ID? Ay number 1, yung PRC. Yung kung ikaw ay inhinyero o doktor o attorney o CPA o teacher,
lahat ng kumuha ng exam ay kung nakapasa ka ay i-issuehan ka ng yung Professional Regulation Commission ID. Ano pa? Yung driver's license. Opo. Driver's license. Ano pa? Ay yung ID sa voter's ID kung mayroon pa ngayon, yung voter's ID. Aywan ko lang itong senior citizens ID, hindi pa ako nakakuha niyan sa Pilipinas eh. Kasi nung pumunta ako dito ay 50 years old lang ako. O ay dito na ako nag-60. Ano pa? Yung passport, ganyan. Yung passport, government ID po yan. Pero nga, ang masasabi ko dyan, yung iba dyan sa atin, hindi naman kumukuha niyan eh. Yung passport, hindi naman compulsory yan eh. Yung driver's license, hindi rin. Ay lalo na itong Professional Regulation Commission. Kung hindi ka kukuha ng exam at makapasa, hindi ka i-issuehan yan. Kaya ililimit nila ang mag-testify ay kung nagkataon na siya ang talagang nakakita ng pagpatay o may kinalaman siya sa pagpatay ay mahirap po yun. Kaya nung nabalitaan ko yan una ay hindi ka ako i-approve ito. Hindi. At yan na nga ang nangyari, denied yung motion nila na hindi pwede mag-testify yung mga tao na walang government ID. Lalo na po sa baryo, karamihan po niyan walang mga government ID. Karamihan po. Opo. Ngayon ay ito po ang reason ko bakit deny yan. Itataas ko lang po ha. Yan. Genesis 1:27. Tignan ko kung maiugnay ko ito. Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Ayan po. Si Adan po ito. God was created in the image of God. Ayan po ang nakasulat eh. Pero kung ano man yan ay mahabang talakayan yan po. Opo, mahaba. Hindi ko pwedeng talakayan dito kasi kulang ang oras. So, ang tao po ay nung una walang kwan yan eh, walang kapintasan yan eh, wala kang in the image of God nga eh. Ay pero hindi nga maintindihan kasi nga kung ano yung image of God. Hindi natin kwan yan. Pero ang mapapansin po dito, He created him at saka ano bang tawag diyan? Koma ba yan? O semicolon? O kwan? Male and female. Ayan po. Nanggaling sa isa lang po yan. At mababasa rin po sa Biblia na hinugot lang ng Diyos yung tadyang ni Adan. And He made him yung man ginawang woman. Kaya nga iisa po yan eh. Ang bilang ng Diyos yan ay tao rin yan. Walang pinipili po wala. Tao rin yan. Ay how much more kung wala kang ID, bakit isisegregate mo yung walang ID? Yung po ang sinasabi ko dito, sa paningin ng Diyos, walang male o walang female. Tao yan. Okay? Iisa kasi po ang pinanggalingan eh. God made man in the image of God. He created him. Ayan po. Nauna kasi si Adan eh. Akala nyo siguro kwento lang yan, pero nasa Biblia po yan. Kaya nga may mga pilosopo na mga tao eh. May mga pilosopo na tao, ang advice nila ay bakit mong iintindihin yung mga babae? Sabing ganun. Huwag mong intindihin yung mga babae. Huwag mong iyakan yan.
Kasi hinugot lang sila yan sa tadyang ng lalaki. Yung po ang sabi nila, ewan ko lang. Pero mayroon daw talaga na umiiyak na mga lalaki dahil sa babae. Ayun nga totoo pala yun. Nung narinig ko yan, tinatawanan ko lang Pero nung nabasa ko sa Biblia, na hinugot lang sa tadyang. Opo. Punta po tayo ngayon sa Romans 2:11. Ito po for there is no partiality with God. Ang Diyos po hindi namimili Opo, o walang favor, o walang favoritism po ang Diyos. Opo. Kaya kung sabihin mo na walang ID ay hindi pwede mag-testify, ay mali na po yun. At inuulit ko nga, hindi po yan ang gawa ng mga abogado. Ang gawa ng abogado, kung tama ba yung testimony mo, hindi yung ID mo. Trabaho lang po yan ng gwardya. Kaya nga ako, ayaw ko nang i-discuss sana Ang trabaho po ng gwardya, no ID, no entry. Kasi nga mayroon silang pinoproteksyonan na isang building o kaya isang area o isang kumpanya. Hindi ka makapasok doon kung wala kang ID. O kaya school, hindi ba? O nung nag-aaral ako sa Piati, kailangan may ID ka kung papasok ka. Kasi nga ang dami ng mga intruder na nagwiwilga doon sa loob. Kaya parati po na sinisita yung ID. Opo. Kasi nga may pinoprotektahan sila na isang lugar o yung premises ng university. Piati University. Ayan po, hindi ba? Pero dito ay bakit nila i-implement yan? Hindi ba? Adi, kung i-implement man nila yan, ay doon sa gwardya lang yun. Sisitahin kung sino ka o ikaw ba ito. O kaya kako i-deny yan O kaya walang kwentang topic. Sa Acts 10:34 po, inulit po itong si Pedro po ang nagsalita nito, si Pedro. Then Peter opened his mouth and said, in truth, sabi niya, in truth, I perceive. Nalaman niya o napagtanto niya, hindi ba? Napagtanto niya that God shows no partiality. Ayan po. Hindi ba? Walang tinatangi o walang favor, walang favoritism po. Yun ang sinabi po ni Pedro. Napagtanto ko kanya na sa Diyos ay walang favoritism. Yun po sa ibang version o sa ibang translation po, favoritism ang nakasulat. Dito ay partiality. Ngayon ay ito po sa James. James chapter 2 verse 9. But if you show partiality, you commit sin and are convicted by the law as transgressor. Ayan po, malalim po ang explanation ni James. Kaya nga ako, paborito ko din yung mga sinulat ni James Opo, parang naiiba, pero naandun pa rin yan. Binibigyan lang yan ng diin. Ulitin ko lang po para maintindihan natin But if you show partiality, ayan nga, kung walang ID, kung walang ID, ayaw nilang mag-testify, ay hindi yun dapat ang tinitignan. Ang tinitignan kung reliable ba yung testimonya o totoo ba nangyari o nagsasabi pa siya ng totoo. Yun po. Hindi yung no ID, no entry. Hindi yung gwardya lang po ang gumagawa niyan. At yun nga, pinapaliwanag ko dito na may pinoprotektahan kasi na isang premises. Dito sa amin, dito sa Amerika ay mayroon silang tinatawag na yung clearance kung nagtatrabaho ka sa
sa yung defense, bago ka makapasok doon sa mga kampo nila, kailangan mayroon kang clearance. Yun po. Oo. May ID yun, ini-issue. Pero marami kang dadaanan. Clearance ang tawag doon. Ay ulitin lang natin po ang James 2:9 para maintindihan po natin na kung nag-execute sila ng favoritism o partiality, ay nagkakasala sila. Yan po nakasulat Hindi po ako nagsabi niyan. Biblia po. But if you show partiality, you commit sin and are convicted by the law as transgressor. Although na ito, ang tinatalakay dito ni James ay yung mahihirap nga, yung mga marginalized ay kinakawawa. Yun ang tinatalakay niya dito. Pero parang ganun na rin yan kasi nga kung walang ID, hindi pwede Nagkakasala ka, sabi ni James. Ulitin ko lang ang tinatalakay po dito kasi sa customary po ng mga tao, sa tradition natin, pag mahirap ka, diyan ka lang. Diyan ka lang sa tabi. Ganun pa nangyayari sa mga okasyon. Ang nakaupo po doon sa mga presidential table ay yung mga big shots, hindi ba? Yung mga mahihirap, nasa kwan lang, tabi-tabi. At pinapatayo lang po yan, hindi pinapaupo. Tatayo ka lang, gano'n lang. Pero yung mga bigatin ay binibigyan ng upuan. Yan po ang sinasabi ni James dyan. Pero pwede kong gamitin yan dito nga dahil nga usually pag wala kang ID ay mahirap ka lang Opo. Ganun po yan. So, huwag po nating ilagay sila sa ganung sitwasyon kasi nga nagkakasala po tayo. Yan po at binasa ko naman po sa inyo, hindi ba? At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay nagkakaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po. Bukas pala, baka talakayin ko yung si Attorney Libayan. Opo, medyo sumusobra na Opo, sumusobra na. Opo, tatalakayin ko yung competent judicial authority, pinalitan nila ng korte. Hindi pwedeng palitan yan. Hindi pwede. Kasi ako sa Bible study, pag pinalitan namin ang word, inaalisan na namin Ay, bakit mo papalitan yung word na yan? Di ba? Yung po ang tatalakayin ko siguro. Sige po at marami pong salamat. Salamat po sa inyong lahat.